Hi guys, kumusta kayong lahat? Happy Wednesday. So, yung picture na yan ay yung pinagtatrabahuan ni Santos dati guys. Naalala nyo sa Kathmandu, Sonkoshi Resort sa Sukoti. Ayan guys, grabe ang ilog kasi, tabi kasi ng ilog yung resort na yun. So, every time na ganyan umuulan, bumabaha, talagang ano yan sila, kinakabahan si Santos dati. Kasi nga delikado siya. So, tingnan nyo naman ang laki ng river na yan. Diyan nagra-rafting ang mga guest. So, dyan sa baba na yan, ay dyan ang restaurant at swimming pool guys. Ayun, lubog sa baha ang buong restaurant at swimming pool na yan. Can you go there? No, there's Yeah. Daming ibon, guys. Can you go there? why? You go and give it. So, ganina, guys, naglalakad dito. Dito ako dumaan sa may shortcut. Ayan, dyan ako dumaan. Pagdating ko doon sa may daan, akala ko, ganito siya guys, leaves. Diyos ko, bigla siyang gumapang dito. Yung pala maliit na ahas, yung green na ahas na ganito ang itsura. Tapos siya, shiny sa gitna. Ay, natakot na tuloy akong dumaan dyan. Sabi naman ni Abhishek, yung waiter, hindi daw siya poisonous. Pero pag nakagat ka daw ng ahas na yun, maghubag. Magsuswell daw ang iyong kinagatan na part. So, ayun, dinala ako ng mga bata ng ice cream. Busog pa ako sa aking lunch. Dessert tayo. Exercise na lang tayo. Ayoko talaga ng AC, guys. Pwera lang sa gabi na yung nakakumot na, mainit na yung pakiramdam ko sa katawan. Pero ngayon, ayoko ng AC. Nilalamig ako. Kaya hindi kami magkasundo ng winter. Ayun, kain tayo nito. Itong brownies and butterscotch na ice cream. Dami naman itong brownies. Nag-exercise ako ngayon kasi busog na busog ako sa lunch, guys. Busog ako sa lunch. Hindi na ako mag-dinner na-over na. Na-over na ang kain. Hindi maganda. Naalala ko dati nung nagtatrabaho ako sa Abu Dhabi, sa Fairmont. Ang Italian restaurant, mayroon siyang parang hindi ko na matandaan yung pangalan niya. Basta parang chocolate cake na hindi siya masyadong matamis. Tapos may chocolate sa loob. Tapos yun may ice cream. Ang sarap! Hindi ko na matandaan yung pangalan. Hey Sundar, take this one. Everything alive. Ito pala yun guys, fennel seed para sa aking acid reflux. Munguyain lang daw to siya. Meron pala sila dito. Lagi kong nakikita mga Nepali after kumain, ngumunguya sila nito kasi for daw to, refreshing ng kanilang breath. But marami siyang health benefits, guys.
yung ano nito, pagnguya nito. Pwede din siyang gawing tea. So, kakain ako nito guys. Para sa aking sikmura or acid reflux. Fennel seed. Fennel seed. Kain tayo guys ng sunny side up. Fennel seed para sa mga may acid reflux. Isa ito sa magandang kainin. Nguyang-nguyain. Daniel, you want oats? Nano oats? No, thank you. Last day ng school guys today. It is not the last day. You said It's the last day before holiday, not the last. last day before holiday. The Shine holiday na bukas. Wala silang exam. Sa private school, nag-exam sila. Tapos na yung exam nila. So, magsi-celebrate muna kami ng birthday ni Sanel sa Sabado, October 5. Bago kami lalarga kung saan kami, baka magpa-Kathmandu kami or Lamjung diretso, hindi ko alam guys. Kasi, may kikitain akong Pinay sa Kathmandu. Sana matuloy, hindi ko alam. Hindi pa sure. Minsan masarap ang oats, minsan hindi. Nakakasawa. Kaya ayaw ko. May healthy yung rolled na oats no, yung healthy. Nako, dami naman kasing hindi na healthy at healthy na mga pagkain ngayon. Nakakasawa. Hindi maganda pagkaluto. Parang tubig yung nilagay, ayoko. Masarap pag gatas yung nilagay nila. Inside up. Gusto kong mag-boiled egg, kaya lang nakakasawa yung boiled egg. Ayaw ng mga bata ng boiled egg. Sunny side up. Sarap. Hindi nakakasawa. Ajun. Fried chicken and the plain rice, one portion. Kami ni Babo sunny side up. Kay Sanel scramble. Busy ng kasara guys. May mga grupo-grupo na. Nakakatuwa. May buffet na ba? Nakakamiss yung buffet. Tita, you want Jerry, Babu? Happy. Happy. Biscuit. Sandala. Is that here? Pakai na. Katimit laksa.
5 minute. Katira mo rin. Ayan guys. Mag-install na sila ng air conditioner. AC. So dito yung ahas kahapon. Green siya na kulay na parang leaves na ganyan guys ba. Tapos may shiny silver. Hindi ko talaga na ano. Akala ko talaga dahon lang. Bigla ba namang tumalon doon? Ay nako. Kaya si Santos ayaw niya dito kaming dumadaan. Shortcut kasi yan doon sa kwarto. Mainit kasi doon guys sa may swimming pool dumaan. So magtapon tayo ng basura. And then may buffet today guys. Nepali. Ang sarap. Nasasarapan ako kasi matagal kaming hindi nakakain ng mga bata ng buffet. Tapos yung Nepali, yung mga atsar-atsar nila guys, pickle-pickle nila. So, kain tayo ng konti. Tapos, busy na yung kasara ng pagtatanim. Nabungkal na sila ng lupa. May tractor. Tractor ba ang tawag dyan? Eh, syempre, organic is the best, no? Gagamit din nila sa restaurant pag luto-luto, hindi nabibili. Tingnan natin. Ayan guys, pinungkal na nila. Oh. Hindi ko alam kung na, basta gulay lang naman yan sila tatanim. Ayan. Malawak yung lupain na ng malawak ang tatamnan nila ng ano ng gulay. Ayan. Yun lang kagandahan sa mga establishment dito sa Nepal guys. Siyempre pag may bakante kang lupa, talagang magtatanim sila. May tinanim, may aanihin talaga. Laking tulong din kasi kung hindi mo nabibilhin yung mga gulay na ginagamit mo doon sa isi-serve sa guest, di ba? So malaking tipid sila. Organic pa. Dumating ng mga guests guys, mga foreigner grupo. Grupo yan sila. So hanggang next year na to guys, ang busy. Ito na yun guys, oh. Fennel. Fennel. Ayan, fennel seed. So, ganyan siya. Kainin lang siya ng ganito. Pwede din ihalo sa tubig. Okay siya sa, ano guys, sa may hyperacidity. Hindi masarap. Okay lang. Pwede siya ihalo sa tubig. Pero yung mga Nepali, ito ginagawa nilang, ano guys, mint. Para, after kumain, para ano sila, magkaroon ng fresh breath after kumain. So, sa mga restaurant, mga kainan, meron talagang fennel seed kasi kinakain nila after silang kumain. Masarap naman siya. Ang aftertaste niya masarap. Baka okay ang ating gastric. May mga pagkain na ano guys na maganda para sa sikmura, yung sinisikmura ba, hyperacidity, gaya ng apple cider, ganun, basil, kale, green leaves talaga, lettuce, sa fruits naman watermelon, papaya, and then yogurt at saka oats. Yung pa iba. 12 yun eh. Yung naano ko sa YouTube kagabi. Nilista ko para reminder. Okay siya. Tolerable siya sa akin. Makakain ko siya everyday. Para umukay ang aking sikmura guys. Tapos, spotting pa rin ako after more than magto 2 weeks na siguro ng aking mens.
So, pag may chance talaga, magpapacheck up ako. Siguro after the shy na guys, pacheck up ako. Need na talaga magpa-check up. Kasi may dugo pa rin lumalabas. After mag-ano na. More than 1 week ng aking mens. So, pero yung malakas na mens ko, 1 day and 1 night lang yun. Yung sobrang lakas. After nun, regular na. And then ngayon, spotting.